And gikutlo ni Paul, gisulti ni Paul maigsoon ang Ebanghelyo sa himaya sa dalaygon nga Dios sa unang Timoteo 1:11. Amen. Ang ningon si Brother Ling, this is an excellent expression. Pinakataas nga expression kung unsa ang Ebanghelyo. Onya, nag-refer din sa pamatigayon sa Dios. Ang pamatigayon sa Dios, mga pagpaambit sa Dios diha kang Kristo, ingon nga kinabuhi, nganhi nato nga iyang pinili nga katawhan. Unya niingon siya nga dili ta magtagad anang mga sulusog gilanon, mga kaasuyan o unsa katong dili lahi nga mga butang, kundi si Kristo ra nga mapaambit din hinato mga igsoon. Unya ang Ebanghelyo sa himaya o sa blessed, the gospel of the glory of the blessed God, mo'y gi-entrusted, gipiyal ni sa Dios diha kang Paul nga mausab ang kasanag sa himaya sa Dios. Nya sa Acts chapter 7 verse 2, kini nga himaya mo'y nagmiduol kang Abraham. Nag-capture kang Abraham. Si Abraham nagpuyo sa idolatrous ay nasa dapit nga daghan kayong pagsimbag Diyos. Uban diha sa Caldea. Pero mibiya siya sa Caldea gumikan sa himaya, sa kasanag sa himaya sa Dios. Sulti pag-usab ni Stephen nga si Abraham nga atong gidikanan nga si Abraham nadani niini nga himaya. Amen mga igsoon, ingon si Brother Lee. In principle, gi-capture ta, gibihag ta sa himaya sa Ginoo. Mga igsoon, unsay nagbihag nato sa iglesyanong kinabuhi. Minteryo ba? Meeting hall ba? Sakyanan ba? O unsa butang? Mga igsoon, usa gyud ang nagdani nato ang himaya ni Kristo. Kung dunay laing butang nga dili si Kristo, then kinanglan pata mahayagan ni Kristo, mga igsoon. Oh, Lord Jesus. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Kadtong na kita nga ang kahayag ni Kristo mao day ang musidlak, mudani, mubihag. Unya kini nga kasanag musulti, musanag di lang sa feast naong sa sama kang Moses. Si Moses na dito 40 days and 40 nights na siya sa Mount of Sinai. Pag naog niya, misidlak ang iyang naong. Pero nara sa skin. Dahil ko na Ginoo sa bagong tugon, ang kahayag di na sa panitra, kundi sa atong kasing-kasing. Amen. Kung mubukas, ipadaplin ang atong konsepto. Unya, mudol, muliso sa Ginoo, sama sa gingon sa 2 Corinthians 3:18, kanang 4:16. Ano? Sa 2 Corinthians chapter 4 nga 3:6 3:18, when the heart is 4:3 and 4. When our heart turns to the Lord, the veil is taken away. Ang problema, ang kasing-kasing kung dili nabulag muli wala sa Ginoo. Kinahanglan iliso ngadto sa Ginoo kay mawala ang tap-tap mga igsoon. Actually, naras kasing-kasing nasa mind ang tap-tap mga igsoon. Naghuna-huna ta sa atong hunahuna na sa pagbati nga bulag kang Kristo. Busa na mahimong tap-tap. Nagisgutan na ang kasuguan, ang nga siyagyod, mauni na nakasulti nga nung dili, nga na mo na. That is part of the law. Kanang gingon og philosophy, kanabang mga maayo, unsay mayong ethics, philosophy, mga kaayo, paghatag sa uban, pagtagad sa uban, nga gi-exalt. Ethics and morality, philosophy, part na siya sa maka-build, maka-tap-tap. Unya dunay mga butang pagyud nga may kalabutan sa religion, tradition, o tanang butang way kalabutan kang Kristo. So, salamat sa Ginoo
iliso ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, so that the Lord will enlighten siya sa atong sulod, mga igsoon. Sa D6 gingnan ta nga ang the way nga maka-experience ta sa pagsidlak sa Ginoo, we need to have direct, personal, and intimate contact with Christ. This contact will cause God to shine in our hearts. God may shine upon us. Ang Diyos mahimong musidlak, ibabaw nato. But if we want Him to shine in us, dinhigid sa atong sulod, we need to have direct, intimate contact with Him. By calling on the Lord, we are brought into face-to-face contact with Him and experience God shining in our heart. Only when we have such direct, personal, and intimate contact with the Lord do we have the inner shining. Whenever we call on the Lord in adhere, kanag yung suod nga pagtawag, kanang di lang superficial, kanag yung mitawag nga suod, kanag yung gitandog ang Ginoo. Man, intimate way, we are before His face. Madala ta atubangan sa Ginoo og masidlakan ang atong kasing-kasing. Og sa dihang makadawata siyang pagsidlak, makasidlak pud ang Ginoo gikan nato ngadto sa uban. Busa ang ebanghelyo magsugod sa siyang paghayag din nato unya ato pong isulti ngadto sa uban. Busa una kita mo bukas ngadto sa Ginoo. Kung butang mahimong kita nga nakasinati nga gibihag niini nga himaya, mubukas pagyud aron masidlakan og kini nga kahayag musidlak di lang kang Kristo through Christ but also through us, pinaagi nato ngadto sa uban, mga igsoon. Salamat sa Ginoo, mga igsoon, sa iyang ebanghelyo sa himaya. Dil ang uban nagpreach about unsaon pag-convince og tao. Ilang ofiran sa kamayo, sa ilang moayuda, tabang silang simbahan, sa daghang nag-preach, kalabot sa, pero may dala nga mga goods. Nag-gospel sila, pero i-attract people by kanang goods, gi-convince. Uban gi-convince by argument, debate. Pero ang tinuod kay ebanghelyo, mga igsoon, is by shining. Pinaagi sa pagsanag, mga igsoon. Men, ang kasanag mao'y ipadayag kay kini mong ebanghelyo sa Dios, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga sa ebanghelyo doon ay 5 ka content. Forgiveness, entering to the enjoyment of God, joy, satisfaction, og freedom. Men, kung naat kadawat na sa ebanghelyo, doon na tayo napasiguli, napasaylo ta. Forgiveness. Dayon, sunod is makapahimulos. Natingala kay ko, mga igsoon, at ingon si Brother Lee nga, lisod katuhan si Matthew na tax collector, naglingkod siya sa tig-ihap og kwarta, tig-examine kuan og kwarta sa buhis. Malipayon kay sa kwarta pero giduol siya sa Ginoo, nasanagan lang siya sa Ginoo, gibiyaan niya ang kwarta. Tuwa misunod sa Ginoo. Unya human adto, nakigkaon siya uban sa tanan nga misunod sa Ginoo. So, human ta maluwas, doon na gyud tay enjoyment. Di gyud mawala ning enjoyment. Kung nawala nato ning enjoyment, mangayo kita pasaylos Ginoo. Ginoo, ibalik ang akong pagpahimulos nimo. Kay sunod niya na kung nagpahimulos ta, niya mabati na to iyang presensya, doon na tay kalipay. Kung doon na tay, unya sunod niya na matagbaw ta. Nganuan, kung doon na tay gibistihan ta niya bago ang iyang pagkamatarong, unya gipaambitan ta sa iyang kinabuhi nga atong katagbawan. Ang katapusan kanang freedom, liberation sa atong pagkaginapos, di ta katigom, sa una wala tay pagtagad sa Dios, ginapos ta sa ubang butang, di ganit ta usan bisan karon partially pa ka atong pagka hinubaran. Ingon Brother Lee, we are not yet fully liberated kayo usahay napay nag-ulang, pero ang Ginoo kanunay padayong nag-liberate na to, mga igsoon. Kay daghan pa ang rason usahay. Di pa ko daghan pang makaulang bisa sa tigom, sa pagbasa, sa pagpahimulos sa Ginoo.
daghan pang mga nakaulang, pero kung kanunay tang mo pahimulo sa Ginoo, kanunay tang mo bukas sa Ginoo, dunay paghatag sa kagawasan, mga igsoon. Mao na ang kaluwasan sa Ginoo. Busa kining atong nasinatian, mao po'y atong ipaambit ngadto sa uban. Salamat sa iyang ebanghelyo sa himaya. Busa dili kini hamay-hamay nga ebanghelyo. Ebanghelyo kini kang Kristo sa iyang pamatigayon sa Dios nga nagpadayag sa iyang himaya, mga igsoon.